In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Ulitin natin ang paksa po na pinag-uusapan ng ating mga magigiting na debatista ay patutunayan ko na ang kabanalan at pangingilin ng araw ng Sabat ay nananatili pa rin sa panahong Kristiyano at hindi totoo na linggo. Na linggo na ang araw ng pagsamba kay Kristo ng mga Kristiyano na nag-umpisa sa kanyang muling pagkabuhay ayon sa Biblia. Ang affirmative po sa pagkakataong ito ay mula po sa Seventh-day Adventist, Mr. Fernando Camacho Jr. At sa negative side, gaya ng inyong napakinggan ng ating debatista sa negative, si Mr. Eusebio Catarinan ng COC o Church of Christ. At ngayon, dadako na po tayo sa pagtatanong ng ating affirmative sa negative side. So, Mr. Timer, pakisuyo po ng oras. Timer starts now. Nakamute po yata yung ating ano? Nakamute. Okay. Start na po ako, kapatid. Timer starts now. Okay. So, tanong. Tinututulan niyo ho ba na yung Hebreo 4:9 ay tumutukoy sa 7th day rest? Ang sagot ko ho dyan, ang tinutukoy dyan sa Hebreo 4, Objection, Mr. Moderator. Hindi yung araw ng pamamahinga, Your Honor. Ang tanong ko po kung tinututulan po ba niya o hindi? Yes, cut the time please. Ayan, thank you. So sa pagkakataong ito, malinaw po ang tanong na narinig natin. Ano? Paki-silent na lamang po muna, Mr. Timer. Ayan, salamat po. So malinaw po ang tanong ng ating affirmative kung tinututulan po. So basically, kung tinututulan o hindi po tinututulan. Palalampasin po muna natin ang pagkakataong ito at i-remind ko lang sa ating mga debatista. Kayo pong dalawa ay may dalawa ng warning. Nawala si kapatid na Jesse. Sound check. Ayan. Sang-ayon sa ating rules, kapag po kayo ay nakaabot na sa 3 warning, kayo po ay dadagdagan ng 1 minuto sa pagtatanong o di kaya ay babawasan ng 1 minuto sa pagsagot. Ano ho? So, Mr. Eusebio, makikisuyo na lamang po, pakisagot po ng categorical ang tanong ng ating kapatid. Time resume po. Pakisagot po, tumatakbo yung oras ko. Ulitin ang sagot at tanong. Okay. Tinututulan niyo ho ba na ang Hebreo 4:9 ay tumutukoy sa 7th day rest? Tutol ho ba kayo o hindi? Tutol ako dyan na ang tutol ako kung ang ibig sabihin ay 7th day rest. Hindi ho. Ang tinutukoy ho dyan iyong kapahingahan, hindi ho ang araw ng pamamahinga. Tutol ako dyan.
Kasi ang binabanggit yan is ang kapahingahan, Next question. hindi ang araw ng pamamahinga. Okay. Ulitin ko po ang tanong. Hmm. Tutol ba kayo na yan ay 7th day rest? Yes, tutol o hindi? Tutol ako dyan. Bakit? Kasi ang binabanggit dyan ay ang kapahingahan, hindi ang araw ng pamamahinga. Kung Next mabasa ko po na ang tinutukoy po dyan, ay 7th day rest, tatanggapin niyo ba mali kayo? Nasa panahon ho kayo ng pagtatanong, Mr. Fernando Baisa Camacho Objection. Jr. Cut Dapat the time. binasa nyo yan sa time nyo. Cut the time po. Ayun ho. May hamon po ang inyong opponent at maaari naman po itong masagot ng kung tatanggapin o hindi tatanggapin. So basically, pasok po siya sa ating rules. Rule number 1, kung categorical po ang tanong, kailangan munang sumagot ng categorical bago po magpaliwanag ng 15 segundo. Sa pagkakataong ito, kayo po ay tatanggap uli ng panibagong warning. Pangatlo na po ito. Mr. Timer, makikisuyo po. Yung oras na nagtatanong, pakidagdagan po ng 1 minuto. Can I say something? Sige po. Can I say something po? Pag categorical ang question, tapos mag-explain, di ba 20 seconds, hindi 15? 20 seconds. Okay, 20. Sorry. Yes. Thank you. Ayun. Pakiset na lang po yung time. Madagdagan ng 1 minuto at itutuloy po natin ang pagtatanong. So, time resume po. Question, please. Okay. Dahil tutol ka na yan ay 7th day rest, kung mabasa ko ba sa'yo na yan nga ay 7th day rest, tatanggapin mo nagkamali ka? Kanina, panahon nyo ng pagbabasa, Your Honor. Ngayon, panahon ng pagtatanong. At the time. So, dapat nasa At the time po. pagtatanong ka. Ayan. Brother Eusebio, kayo po ay tinatanong na dapat sagutin ng categorical. Kaya kailangan nyo po itong sagutin kung tatanggapin po o hindi tatanggapin. Kung wala naman po kayong maaaring maisagot sa categorical, meron pong rule number 2 na kung walang sagot sa categorical, next question kaagad without any explanation po. Panibagong warning po ulit. Merong warning po uli kayo na isa. So proceed po sa question. Okay. Ulit po ang tanong. Kung mabasa ko ba sa inyo na yan ay 7th day rest, tatanggapin mo ba na mali kayo? Tumatakbo po oras ko. Binasa nyo yung kanina, hindi nyo naipakita na yan ay 7th day rest. No? Objection? Cut the time. Cut the time. Ayan. Brother Eusebio. Ayan. Brother Eusebio, bali ang maaari nyo lang pong isagot sa tanong na yon ay kung tatanggapin o hindi po tatanggapin. Tsaka po kayo magpapaliwanag. Basically, hindi po kayo pwede magpaliwanag muna bago sumagot sa tanong. Ngayon, kung hindi po ito masasagot ng diretsuhan, mayroon po tayong rules na kung wala pong sagot sa categorical, next question po kaagad. Kaya, sa pagkakataong ito po, pangalawa na po ulit na warning. Ano po? Sige, pakituloy po ang time, Mr. Timer. Meron pa akong isang objection. Sige po. Si moderator muna. Sandali lang po, Brother Eusebio, pag hindi mo gusto ang tanong, kung ayaw mong sagutin, mag-pass ka na lang o next question. Thank you. Tama po. Objection pa ako, Mr. Moderator. Proceed for objection, please. Okay. Maaari po ba na pag nagtanong po ako, wag sayangin po yung oras kasi napapansin ko po, delaying tactics. Ang tagal bago sumagot, nasasayang yung oras ko.
Yun lang po. Any counterpart sa negative side? Yun lang ang kanyang iniisip, no? Na delaying tactic. Kasi nasa kanya yun eh. Nasa isip niya yan, delaying tactic. Wala sa atin yan, no? Sinisiguro lang natin, Mr. Moderator, na yung sagot natin ay naaayon sa paksa na aming pinagdidebatihan. Okay. So, moderator decision. Mr. Affirmative, Brother Camacho, ang inyo pong concern ay hindi po accepted. Why? Kasi yung time po, pagkatapos po ng pagtatanong ninyo, agad-agad magra-running yung 20 seconds niya. Ngayon, yung 20 seconds na yun, nagsalita lang siya about 5 seconds, 15 seconds left na lang ang natitira sa kanya. Kaya makatarungan po na kahit hindi niya sagutin yon, na naka-silent siya within 20 seconds. Accepted po iyon. Noted. Thank you. Ayan. So, proceed po tayo sa pagtatanong. Brother Eusebio, paalala ko lamang po, may dalawa na uli po kayong warning. Pagka hindi po uli kayo nakasagot ng categorical, madadagdagan po uli ang oras na nagtatanong. Proceed for time and question, please. Okay, dahil tutol kayo na yan ay 7th day rest, ulit ang tanong, kung mabasa ko ba sa Biblia na yan ay 7th day rest, tatanggapin mo, mali ka. Tatanggapin o hindi? Tatanggapin ko na mali ako kung mapatunayan mo na si Kristo ay sinamba sa araw ng Sabado. Umpisa ng kanyang muling pagkabuhay. Objection, Mr. Moderator. Wait lang. Yun ang Proceed sa pinagdidebatihan answer. natin eh. Yun ang pinagdidebatihan namin. Bakit ka nag-object? Meron pa akong 20 seconds. Time. May objection po ako. Any objection? Kasi hindi po siya sumagot, Mr. Moderator, hindi siya sumagot ng categorical. Ibang linya yung sinagutan po niya, hindi yun ang tanong ko. Ang tanong ko lamang, tatanggapin ba o hindi? Nagpunta siya roon sa kung ano-ano pinunta niya, dapat dito lang sa tanong. Kung ano yung tanong, yun ang sagot. Kasi malayo sa tema. Malayo Sige sa po, topic. counter objection po. Okay, so Mr. Moderator, ang tanong niya kasi malayo sa tema. Bakit ko sasabayan ang tanong niya na malayo sa tema na aming pinagdidebatihan? Okay, counter objection po. Counter Hindi na objection po papayagan, sapat na po yan. So, moderator's decision, base sa tanong ninyo, Mr. Affirmative, kayo po ay nagbigay ng categorical. Malinaw po ang narinig ko na sagot ng inyong opponent. Ang sabi niya, tatanggapin ko. Ngayon, yung paliwanag po na inilabas niya, hindi na po yun sakop ng categorical. Basta mahalaga na may sagot siya sa categorical kung ano yung itinanong mo, hindi na sakop sa paliwanag niya kung ibahin man niya. Objection, Your Honor. Ang usapan dyan, yes, with 20 seconds explanation. Bakit parang inalis nyo yung 20 seconds explanation, Your Honor? Meron po. Ang totoo po niyan, pinatapos ko po muna kayo bago pakinggan ng concern. Bakit nyo pinalilitaw na oo lang ang sagot ko? Hindi na counted yung aking 20 minutes explanation. Parang 20 seconds po. 20 seconds explanation. Bakit sabi mong wala na yun? Ayan. Paglilinaw lamang po sa tanong ng inyong kausap kung tatanggapin o hindi tatanggapin. Ang sagot po doon ay nakabase sa kanyang tanong. Ngayon, kung sumagot po kayo ng categorical, narinig ko naman, kaya hindi pwedeng tutulan yan ng affirmative, yung pong paliwanag ninyo, hindi na po sakop yun ng inyong categorical. Kasi tanggapin man o hindi tanggapin ng kalaban po ninyo, kayo ay nakasagot whether he like it or not. Objection, Your Honor. Parang tayo Sige na po. yata ang nagdidebate dito Hindi Ang po. pinag-usapan namin kanina, 20 minutes, yes, with 20 seconds explanation.
Ibig Tama sabihin, ang explanation ko, yun ang magsusupport ng aking sagot na yes. Eh bakit Mr. aalisin mo yung aking explanation? Mr. Eusebio, sa iyo po nakapanig yung moderator, hindi po sa akin. Hindi sa akin nakapanig yun. Para po maging okay po tayong lahat. Do you have any comments, second moderator? Ang ating pinagkasunduan. Binayulit niya ang ating pinagkasunduan. Alam niyo yun, Mr. Fernando Baisa Camacho Jr., na mayroon tayong pinagkasunduan na pag-categorical question, Isa lang kapatid, isa lang. Magsasalita po yung second moderator natin, Brother Eusebio. Makisuyo po. Excuse me po, brother. Okay, magandang gabi po sa lahat. Brother Eusebio, ang ibig sabihin ng first moderator, hindi na saklaw yung 20 seconds sa categorical mo. Meaning, pag sinabi mong tinanggap, yung 20 seconds ay right mo pa rin, pero hindi na yan saklaw sa categorical. Meaning, you have still 20 seconds to explain. Pero yung sabi ng explanation ng first moderator, pag sinabi mong tanggap mo, meaning ang time sa categorical ay hindi saklaw sa 20 seconds. So may time pa na mag-explain ng 20 seconds. Tama. Yun. So decision, no? Moderator's decision, gaya nga ng sabi ko kanina, Maugong to, malinaw. maugong. Sige po, Mr. Timer, paki-silent po. Apo. Ayan. So, decision ng moderator, gaya ng sabi ko kanina, hindi po pwede ang concern ng affirmative Y, malinaw na narinig ni moderator, tatanggapin ko. That is categorical answer. So, proceed po for next question, please. Okay. So, next question po, ito. Sabi po ninyo ay walang pagsamba ng araw ng 7th day, no? Ng 7th day rest. Kasi yung namin, 7th day rest eh. Kung mabasa ko sa inyo, dyan sa Hebreo 4:9, na yung 7th day rest na yan din ay may pag-worship din. Tatanggapin mo, mali ka, o hindi mo tatanggapin? Kung may mababasa kayo na Objection? tatanggapin ko. Kung si Kristo ay, kung mabasa mo nyo na si Kristo ay sinamba sa araw ng Sabado, umpisa na kanyang objection, Mr. Moderator. Wait lang. Ayaw pa awat. Yun ang ating tema na pinagdidibatihan. Yun ang ating tema. Doon sa tema lang. Isa lang. May ano tayong moderator. Ayun, tayo. Ganito, Pwede ano, ba brother? Mr. Time Moderator, muna, pwede Mr. ba Timer. makita ko yung mukha nyo? Kasi hindi kita nakita eh. Pwede ba makita ko yung mukha nyo? Hindi, wag mo na siyang anuhin. Saglit lamang Basta po. Karapatan ko yun. Pwede kong makita yung mukha nyo, Mr. Moderator. Kasi parang Second moderator, please. Makikisuyo po. kailangan magpakita kayo ng mukha, no? Kung hindi kayo magpakita ng mukha, kayo pa naman ang host dito. Second hindi kayo moderator. Camera dyan, magpakita wala. ng mukha. Parang hindi yata maganda. Kayo ang host, hindi kayo magpakita ng mukha. wag mo na siyang anuhin. Second Tayo moderator, dalawa please. nag-uusap. Yes. Panay pa ang promote nyo ng inyong grupo. Panay pa ang promote nyo. Hindi kayo nagpakita. Magpakita kayo ng mukha nyo. Easy lang, Brad. Easy lang. Ang kaharap mo, Brad, hindi moderator, ako. Ikaw na nga kinakampihan ng moderator eh. Wait lang, Kasali siya paki-silent sa lang po. usapan eh. Kasali siya Wait lang dito po, eh. debaters. Kasali siya dito. Time lang po. Time. Puro ka lang Second warning. Magpakita ka. Ano ka ba? Wait lamang po. So, second moderator, please, any comment, please? Please guide us. Kindly request Brother Brendo na magpakita siya. Okay, excuse me bro. Can I say something? Hello. Kasi may rule tayo na yung mga appropriate actions or expressions or whatever kahit sa ating chat protocol, voice or non-voice. Brother Eusebio, the picture or whatever expression sa moderator ay wala yang that's nonsense. Very good.
Brother Eusebio, ang pinag-uusapan natin ay si Seventh Day Adventist, yung Church of Christ. Ayan. Bali ako po yung second moderator. JC Ikaw po yung Panganiban ng Iglesia ni Yes po. Sino ho? JC Panganiban po ng Iglesia ni Cristo. Ayun po. JC Panganiban ng Iglesia ni Cristo. Opo. Okay, sige, magpakita ho kayo kasi moderator kayo, dapat magpakita kayo kasi kasali kayo sa usapan kasali kayo sa debate. Pero wag mong pagalitan, kapatid. Moderator natin yan. Anyway, nagpapaliwanag lang para kasi po, karapatan ko yun saglit lamang po, magdidesisyon lamang ang moderator. Unang-una, sa pagkakataon bago pa man magsimula ang inyong debate, kayo po ay binasahan ng rules. Yung pong rules na 1 up to 9 ay ipinasang-ayon sa inyo kung kayo'y susunod o pasasakop bilang pagsasaayos ng debate. Kayo po ay malinaw na sumang-ayon. Ngayon, ang moderator po, para maging patas at wala pong bias na pagtingin sa ating viewers, maging sa ating both side na debatista, hindi lamang po ako ang nagdidesisyon, kundi ang inyo pong sariling provider na timer at the same time ay moderator rin po. So sa pagkakataong yan, sana isipin po natin na gawin natin pong payapa sa ikauunlad ng mga nagsusuring nanonood sa inyo. Tuloy. Do you have any comment, second moderator? Yes. Yes, tuloy. Sige, So this last Ano ilang oras pa ako, Mr. Moderator? Meron kasi ang gagamit lang is still 3 minutes and 40 seconds pa. My last suggestion lang, pwede i-maintain natin ang ating chat protocol o yung appropriateness in the public, because live tayo ngayon sa public, so kung hindi naman pinag-uusapan natin kung sino yung winner at saka loser, at least we have to preserve our our being humane. Thank you so much. Okay, so malinaw po ang side ng dalawang moderator. Kami po ay nagkakasundo para isaayos kayo at pakituloy po ang oras ng pagtatanong. Time resume po. Okay. Tanong. Kaya ba ayaw mong tanggapin na babasahin ko na yung Hebreo 4:9 ay tumutukoy sa seventh day rest at worship dahil alam mong may mababasa ko? Alam mo ba o hindi mo alam? Ano ang tanong nyo? Alam mo ba may mababasa na ang Hebreo 4:9 ay tumutukoy sa seventh day rest at sa worship? Alam niyo po ba o hindi niyo alam? Ang hindi ko alam dyan na sinasabi nyo ay tumutukoy Objection, Mr. Moderator. Hindi pa ako tapos. Kasi alam lang po at saka hindi mo alam mo na sagot. Cut the time. Alam mo hindi alam. Sumagot ako, alam. Moderator's time. Cut the time, please. Ayan. So, moderator's decision. Tama po ang affirmative. You have to answer directly. Rule number 1 po na sinang-ayunan ninyo, kayo po ay sasagot muna ng categorical bago po magpaliwanag. Sa kabilang banda, ang affirmative, makikisuyo na lang Mr. Affirmative, pakitapos lang po yung kanyang 20 seconds para naman maging maayos po ang pagbibigay natin ng oras. Sige po. Pangatlong warning nyo na po ito, Brother Eusebio. Pakidagdagan po ulit, Mr. Timer, ng 1 minuto sa nagtatanong. Time resume. Next question, please. Okay. Tanong po ulit. Alam niyo ba na ang Hebreo 4:9 ay tumutukoy sa seventh day rest at sa worship? Alam niyo po ba o hindi niyo alam?
ang alam ko dyan ay hindi tumutukoy sa seventh day rest at worship. Ang alam ko dyan, ang tinutukoy dyan is ang kapahingahan, resting place. Yon ang alam ko dyan sa Hebrews 4. Time. Ang resting place. Time. Hindi yung day of rest. Time is up. Time. Cut the time, Mr. Timer. Wala po yung categorical. Alam o hindi alam. Another warning. Proceed for next question, please. Okay. So, ito po tanong. Dahil hindi ninyo alam na yung Hebreo 4:9 ay mayroong mababasa na tumutukoy sa seventh day rest at sa worship, tinatanggap niyo ba na kapag mabasa ko, maniniwala kayo? Tinatanggap o hindi? Binasa niyo yan kanina, hindi niyo napatunayan. Objection. Bakit ko tatanggapin? Hindi ko tatanggapin. Objection, Mr. Dahil Moderator. binasa niyo yan kanina, hindi niyo napatunayan. Bakit ko katatanggapin? Binasa Objection niyo yan po, Mr. kanina, Moderator. hindi niyo napatunayan. Mamaya. Hindi ko tatanggapin. Yun ang aking sagot. Hindi. Dahil binasa niyo yan kanina, hindi niyo napatunayan. Time. So, Mr. Timer, cut the time po ulit. Another warning for Mr. Eusebio for not answering directly sa categorical. Ang sabi ko, Hindi. Mr. Moderator, hindi. Hindi ba yun Tama po. directly answer? Excuse me po. Tama po. Excuse me Eh po. bakit yung sinabing hindi? Eh tama naman pala. Second moderator, please. Excuse me po. Lilinawin ko lang ang rule ha. I will make parang may sense yung rule natin. Pag Brad Eusebio, pag categorical ang question, wala namang sinabing mali ka. Pero dapat you follow the rule. Meaning, ito lang ang pagpipilian mo, Brad Eusebio. Alam mo o hindi alam? Una. Pangalawa, yes or no? Pangatlo, tanggapin mo o hindi? So pag yan ang question, yan muna ang sasagutin mo tapos mag-explain ka. Maraming salamat. Tama po. Ayun. So, another warning po yan, no? Gaya nga na nasabi ko. Proceed for another question, please. Okay. Tanong ko po, kung may mabasa ba tayo sa Biblia, yung Hebreo 4:9 ay tumutukoy sa seventh day rest, tatanggapin niyo po ba sa lahat ng naririto na mali po ang inyong paniniwala tungkol dito? Tatanggapin niyo po ba o hindi ninyo tatanggapin? Hindi ko ho tatanggapin sapagkat magkaiba ho tayo ng paniniwala dyan sa nasusulat sa Hebreo 4:9. Okay? Next question. Kung mabasa ko ba sa inyo ng letra po letra sapagkat yan ang ibig ninyo, na yan, yung Sabat dyan ay seventh day rest, tatanggapin mo na mali ka? Tatanggapin mo na ba o hindi pa rin? Hindi ko tatanggapin na mali ako sapagkat naiintindihan ko ang aking binabasa, hindi kagaya ng sayo. Next question. Okay. Sige, iwanan na kita riyan. Dito na ako sa kabila. Doon ba sa 1 Peter chapter 3 verse 15? Ano po? Ayan. Dumaan na ba ito sa pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo? Ano, papayag ka titingnan natin ang talata? Another question, please. Mr. Moderator, objection. Kasi categorical yung tanong ko kung dumaan ba ito o hindi. Hindi niya sinagot. Hindi lang ako kumikibo kasi hinihintay ko po yung inyong Cut the time. Ulitin ang tanong. Cut the time. Ayan. Moderator's decision. Anyway, do you have any objection, Mr. Negative, before bago mag-decision ng moderator? Excuse me po.
proceed. Excuse me po. Proceed, moderator. Yung nagtatanong parang mas malinaw sa sagot. Sabihin mo na lang yes or no. Parang magkakaide. Yes or no? Sige. Granted. Sa negative side, meron bang counter objection before I make my own decision? Mr. Eusebio? Continue. Okay. So, pangalawang warning nyo na po ito. Next question ulit. Time resume. Okay. Nang sabihin po dito sa 1 Peter 3:15, kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon ng inyong puso. Nangyayari lang ba ito tuwing araw ng linggo? Pakisagot po, nangyayari lang ba ito tuwing araw ng linggo o hindi? Ang pinagdidebatihan natin dito ay Sabado at Linggo. Objection? Kaya hindi konektado sa topic. Not related to the issue. Objection, Your Honor. Allow him to finish. Okay. So, cut the time, Mr. Timer. Any objection, please? Pwede ba magpakita kayo, Mr. Moderator? Nagpakita, wag mo na siyang anuhin, tayo nang nag-uusap. Objection, please. Proceed. Okay, objection ko po, kasi categorical po yung tanong ko. Kaya ko itinanong ito, sa deliberation niya po kasi, walang nabasa na sumamba sa araw ng Sabat. Ipapasok ko din po dito yung tanong na yon. Kaya ko po itinatanong ito, kung dumaan na ba ito sa araw ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ito ba ay applicable lamang sa araw ng linggo. Ano po concern ninyo? Ayun po, sagutin po niya ng diretso yung tanong ko po, nang sabihin ba ito, kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon ng inyong puso, nangyayari lang ba ito tuwing linggo at hindi na nangyayari sa ibang araw? Yan, nangyayari ba lang ito tuwing linggo? O yan na lang, yes or no? Okay. Any counter objection, Mr. Negative, before I make my decision? Nangyayari ito, yes, kung merong talata. No, kung walang talata. Counter objection po, Mr. Negative. Yan lang masabi ko. Pangatlong warning na po ito, so additional ulit. Proceed for another question, please. Or Okay. same question, pwede rin. Apo, bilang pagkaklaro lang po, doon sa 1 Peter 3:15, nang sabihin ba ritong, kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon ng inyong puso. Yan po ba'y tumutukoy lamang ang pagsambarian sa araw lang ba yan ng linggo at hindi na yan tumutukoy sa ibang araw? Tumutukoy lang ba sa araw ng linggo o hindi tumutukoy sa ibang araw? Yung pagtitipon-tipon ng mga Kristiyano, tumutukoy yan sa araw ng linggo. Kasi doon ang nakikita natin tumutukoy yan sa araw ng linggo. Kasi ang pinag-iusapan natin, yung pagsamba ng mga Kristiyano, yung ibig sabihin, yung nagkakaisa sila. Kasi yun ang nakikita natin, kayo nga Sabadista, nagkakaisa kayo tuwing Sabado. Yun. Okay. Diyan ba sa 1 Peter 3:15, binanggit ba ang araw ng linggo na diyan lamang sila nagtipon sa panahon yan? Ang mababasa natin sa Biblia, sumang-ayon kayo na linggo na sinamba si Kristo. Kaya linggo. Kaya may sabi kanina, di ba? Objection, Your Honor. Ang tanong ko po kung mababasa ba na linggo yung pagtitipon, yung pagsamba rito sa 1 Peter 3:15? Umpisa ng kanyang muling pagkabuhay, linggo na. Sumasang-ayon kayo niyan, di ba? Umpisa ng kanyang muling pagkabuhay. Yun ang ating pinagdidebatihan. Nakakat po ba yung time ko? Yes, So, automatic po yan okay, kapag sumanggo ni sa moderator. Sige, Okay. tuloy mo yung counterpart mo, Brother Eusebio.
sumasang-ayon doon sa ating pinagdidebatihan na araw ng linggo o linggo na nagtitipon-tipon ng mga Kristiyano sa pagsamba kay Kristo, umpisa ng kanyang muling pagkabuhay. Sumang-ayon kanyan kanina, di ba? Yun ang masasabi ko. Counter objection po, wala po ba? Meron po. Wag po siyang maglagay ng salita sa bibig ko, hindi ko po sinabi na sinang-ayunan ko siya. Kasi ang tanong ko lang dito, ito bang 1 Peter 3:15, yung pagsamba ba rito? Nauuko lang ba? O mababasa ba rito na linggo lang yan naganap? Yun lang naman po ang tanong ko. So, moderator's decision. Tama po ang panig ng affirmative. Gaya nga ng sabi natin at siguro, second moderator, mas paki-elaborate pa po sa ating kaibigan na si Mr. Eusebio na kung paano sasagot sa categorical. Kumbaga yun ang unang word na lalabas sa bibig niya bago po siya magpaliwanag para po hindi siya madagdagan ng warning. Sige, ulitin ko po pag categorical, most of the answers, ang unang lalabas is alam mo ba o hindi, tatanggapin mo ba o hindi, yes or no. So yun lang, mababasa mo ba o hindi. So yun muna ang unang isasagot, bro. Yun muna, tapos mag-explain ka. You are free to explain within 20 seconds, but dapat you have to follow the rule na pag categorical, yung una muna, yes or no, alam mo hindi tatanggapin, hindi nababasa, tapos you have the freedom to express within 20 seconds. Thank you. Tama. Nakuha po ba yung pinaliwanag ng second moderator, Brother Eusebio? Nakuha. Ayun. So, meron ka po uling additional one warning. Unang warning mo po uli ito sa pagkakataon. Proceed for question, please. One warning po. Ilan pang minuto, Brad? Meron pang... Sige po, pakibanggit po ang remaining time. Meron pa siyang 3 minutes. May 3 minutes pa siya. So, basically, ang na-consume na is 3 minutes. Meron pang 7 minutes left. Ganun po ba? Hindi. Na-consume niya is 7 minutes. 3 minutes left? Yes, 3 minutes left. Okay, granted. So, 3 minutes left na lamang po sa pagtatanong. Proceed for question, please. Okay. Diyan ba sa 1 Peter 3:15, anong specific na araw sila diyan sumamba kay Kristo? Ang tanong niyo is anong araw specific? Walang sinasabing specific. Objection, Your Honor. Walang Hold on. sinasabing Proceed specific. for answer. Walang sinasabing specific day. Sa 1 Peter 3:15. Walang sinasabing specific day. So hindi Sabado, wala tayong mababasa diyan. Time. At the time, Mr. Timer. Any objection? Affirmative. Sige, okay na po yun. Next question. Time resume. Okay. Oo. So dahil walang specific na araw, ibig sabihin, pwede rin diyang sambahin si Kristo ng araw ng linggo. Tama ba? Hindi tama. Sapagkat walang specific day, ibig sabihin, hindi niyo ho napatunayan na si Kristo ay sinamba ng mga Kristiyano sa araw ng Sabado, umpisa ng kanyang muling pagkabuhay. Tama Next ba? question. Tama ba ng ating Panginoon sa Kristo dapat sambahin ang araw ng linggo? Ayon sa mababasa, sinamba siya sa araw ng linggo, sinamba siya sa araw ng linggo, umpisa ng kanyang muling pagkabuhay. Yun, bakit nagtataka nga ako ba't kayo hindi sumasang-ayon? Next question. Okay. Ilang minuto pa ho ako? 2 minutes. Okay, sige po. Tanong ko pa ulit. Diyan sa 1 Peter 3:15, ulit ang tanong, dapat bang sambahin si Kristo ng araw ng linggo? Wala ring specific day na nakalagay sa 1 Peter 3:15. Walang specific day. Kailangan magbigay ka ng talata na may specific day. So, no comment ako dyan. Walang specific day. Cut the time.
cut the time. So, sa pagkakataong ito, Brother Eusebio, another warning. Why? Wala po pala kayong sagot. Dapat nang hawak po kayo sa rule number 2. Kapag wala pong sagot sa tanong, next question kaagad. So, meron na po uli kayong dalawang warning. And take note, pag po umabot ng another 3 yan, madadagdagan po uli ng oras ang nagtatanong ng 1 minuto. Proceed for question, please. Time resume. Okay. Dahil mahilig ka sa word for word, may mababasa ka ba na word for word na linggo na ang araw ng pagsamba? Meron? Sabi mo kanina, meron eh. Next question. Kung meron, saan sa talata ng Biblia na nagsasabing linggo na ang araw ng pagsamba? Hintayin nyo mamaya. Dahil sasabihin ko, babasahin ko kayo. Cut the time. Sinamba si Kristo sa araw ng linggo, umpisa ng kanyang muling pagkabuhay. Timer, cut the time. Sinangayunan yan. Moderator's time. So, pangatlong warning yun na po uli ito, Brother Eusebio. Kayo po ay sumagot dahil hindi po naaangkop sa rules natin ang paraan ninyo. Madadagdagan po uli ng another 1 minute ang nagtatanong. Proceed for another question, please. Okay. Ulitin ko po para sa kapakanan ng marami. Saan ninyo mababasa ng word for word sa Biblia na linggo na ang araw ng pagsamba? Saang talata? Pakibigay po. Ang tanong nyo ho, saang talata mababasa? Objection? Sa Mateo. Objection po. Sayang yung oras ko. Okay. Objection. Sige, proceed. Okay, hinahanapan ko po ng talata. Ang ginagawa po niya, inuulit niya yung tanong ko. Samantala, dapat sumagot ng direkta ayon sa ating rules. Any counter objection po sa kabilang Sabi side? ko sa Mateo. Sa aklat ng Mateo. Okay. Moderator's decision. Another warning for Mr. Eusebio for Bakit that warning mo answering naman? directly. Opo. Inulit ko na nga yung sagot ko, tapos ngayon, warning. Makinig po, brother. Verse po ang hanap at hindi po book. That is clear po. So, another warning. Proceed for another question, please. Okay. Wala ka bang mababasa na word for word na linggo na ang araw ng pagsamba? Kung meron, saang talata? Word for word, Mateo, yung salitang word for word, wala yan. Yung salitang word for word, yung salitang, sabi natin, verbatim literatim, word for word, meaning linggo na, hindi mo yan mababasa word for word, pero maintindihan natin yan. Ay, next. So, cut the time, Mr. Timer. Ayun. So, Brother Eusebio, sana po wag niyong isipin na kayo po ay iniipit dito ng moderator. Ako po ay nagdi-decision lamang base sa ating rules. Rule number 2, sumagot sa kung ano lang ang itinatanong. Ang tanong po ng inyong kaibigan, ang ating pong affirmative, ay talata ng Biblia. Kayo po ay hindi nakasagot ng talata. Kaya may second warning na po uli kayo. Proceed for another question, please. Okay. Next question. Mali ba at kasalanan kung tayo ay sasamba ng araw ng Sabado? Out of topic, Your Honor. Hindi natin pinag-usapan Granted. ang mali at Next ang question. kasalanan. Out of topic. Objection. Objection. Out of topic, Your Honor.
Hindi po, hindi out of pocket. Objection po, moderator. Kasi The time. ating pinagdidibatihan is... Cut the time. Oh, Cut the time. Ayan. Any objection, please? Okay. Pinatutunayan niya po kasi kanina na linggo lang ang pagsamba. Hindi Sabado. Kaya tinatanong ko sa kanya, mali ba at kasalanan kung tayo ay sasamba ng araw ng Sabado? Mali ba o hindi mali? Yun po ang concern. Ay, denied, Mr. Affirmative. Malinaw po ang topic ninyo, Sunday at hindi po Saturday. That's why I grant your Mr. negative Moderator. side to your opponent. Dual po yun, Mr. Moderator. Seventh day, yung ayon sa paksa. At saka, pagsamba ng tawag dito, ng linggo. Ayun. Basahin po natin yung rule, yung topic. Patutunayan ko na ang kabanalan at pangingilin ng araw ng Sabat ay nananatili pa rin sa panahong Kristiyano at hindi totoo na linggo na ang araw ng pagsamba kay Kristo ng mga Kristiyano na nag-umpisa sa kanyang muling pagkabuhay ayon sa Biblia. Sa pagkakataong ito, Mr. Fernando Camacho, Brother Camacho, sige po. Hindi po yung belief natin ang titignan natin. Ako man, naniniwala ako at panig sa itinitindig mo na ang Sabado ay ikapitong araw. Lamang, ang nakasulat po dito sa inyong paksa ay salitang linggo. Ang paniniwala po ng inyong kausap, yung Sabat na yon ay linggo. Kaya granted po ang desisyon ng moderator. Proceed for another question. Parang hindi po yata yung Mr. Moderator, hindi sila naniniwala na yung linggo ang Sabat. Kasi tinibag po niya nila na yung nawalang pagsamba sa araw po ng Sabado, kundi Sunday na. Kaya doon ko po siya ginigisa doon sa kanyang presentation. At mahalaga po itong tanong ko na ito. Yun po. Malinaw po sige ang malinaw po ang counterpart ng negative eh. Sabi niya hindi Sabado ang usapan, kundi linggo. That's why granted. salamat, Mr. Moderator. Okay. Sige po. Next question, please. Okay. Mali ba at kasalanan kung tayo ay mangilin sa loob ng pangilin ng pagsamba? Mali ba na mangilin at kasalanan ng araw ng Sabat? Mali dahil hindi ginagawa ng mga Kristiyano umpisa ng muling pagkabuhay ni Kristo. Next question. Okay. Saan talata mo ng Biblia mababasa ng word, dahil mahilig ka word for word, na maling ipangiling at kasalanan ang ipangiling ng araw ng Sabat? Saan talata ng Biblia? Pakibigay po niyo talata. Okay. Walang talata sa Biblia na ipinangilin ang araw ng Sabado ng mga Objection. Kristiyano Cut the time. ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya walang talata sa Biblia. Mr. Time. Walang talata. So, Mr. Moderator, pwede lang po makasuggest si Salvation po ito. go ahead. Kanina pa po sinasabi na mahilig sa talata. Parang pasok po sa side comment yun. Premise po yun. Premise. Sige lang, bro, tuloy. Ayun lang po, Brother GC. Parang pasok po sa side comment yun. Denied, brother. Premise po yan. Okay, Anyway, okay. balik tayo dito sa rules natin, ano? Malinaw na narinig natin na hinahanap ka, Mr. Eusebio, ng talata at sinabi niyo po walang talata, then you still explaining about your answer. Lab po yan sa rule number 2 na kung walang sagot, kailangan next question ka agad. So pangatlong warning na po ito ulit.
Mr. Timer, makikisuyo po ulit. Madadagdagan ng 1 minuto ang nagtatanong at proceed for another question, please. Okay. Kung walang talata na nagsabi sa Biblia na mali at kasalanan ang ipangili ng araw ng Sabat, saan mo kinuha ang iyong paniniwalang yan? Next question, Your Honor. Granted. Okay. Next question. Tanong. Saan na ba ako? Wala na tuloy ako. Okay. Ito tanong. Ano ba ang kinakatawaran ng 3 angels message? Next question, Your Honor. Granted. Okay. Taglay niyo ba ang pangaral ng 3 angels message na sumamba kayo sa langit, sumamba kayo sa gumawa ng langit at lupa? Out of topic, Your Honor. Granted. Next question. Mr. Moderator, objection. The time, Mr. Timer. Any objection, proceed please. Nakalagay sa rules natin, kahit ano, pwede lang itanong. Basta tumaan ito sa presentation, ito pong tanong ito, dumaan po ito sa presentation, kaya binubuhay ko po yung tanong na ito. At may kinalaman ito sa pagsamba. Honor, yung mga salitang... Patapusin mo lamang po muna, Brother Eusebio. Sige, proceed lang. Kahit wala kang binanggit, pero binanggit ko na ito at inihahamon ko nga ito sa kanina. So kaya kahit gamitin ko ito ngayon, hindi lalabas sa palagay ko sa ating panuntunan. Pero ano man ang desisyon ng ating moderator, gagalang po yan. Any counterpart sa ating negative side bago magdesisyon ng moderator? Okay, so tuloy. Okay. Moderator's decision, Brother Camacho. Sige. Basahin po uli natin ang paksang inyong sinang-ayunan. Patutunayan ko na ang kabanalan at pangingilin ng araw ng Sabat ay nananatili pa rin sa panahong Kristiyano at hindi totoo na linggo na ang araw ng pagsamba kay Kristo ng mga Kristiyano na nagumpisa sa kanyang muling pagkabuhay ayon sa Biblia. Granted na out of the topic, why? There are no mention about the topic tungkol sa 3 angels. Thank you, Your Honor. Okay. Next question, please. Okay. So, next question po. Dito po sa Hebreo 4:9, ang sabi rito, they showed us that the 7th day rest for God's people is still come. Objection, Your Honor. At the time, Panahon Mr. niya Timer. na magtanong, no? Any objection, Mr. Negative? Proceed. Ipagpatuloy ang iyong pagtatanong, Mr. Camacho. Do you have any question or sa moderator? Ano bang concern natin dyan, Mr. Negative? Bakit po naputol ang oras? Ituloy, Mr. Moderator. Okay. Resume time, please. Question. Okay. Dito sa Hebreo 4:9, nang sabihin, this showed that the 7th day rest for God's people is still to come. Tinatanggap mo ba yun o hindi nyo tinatanggap? Proceed another question, Your Honor. Granted. Okay. Nang sabihin dito sa Hebreo 4:9, therefore, a time of rest and worship exists for God's people. Tinatanggap niyo ba ito o hindi niyo tinatanggap? Objection, Your Honor. Kanay, pwede ba At the niyang time, sabihin Mr. Timer. Pwede ba niyang sabihin ang version ng Biblia na kanyang binasa, Mr. Moderator? God's word. Ayun. Ano pong concern? Anong version Yun ng po Bible ba? ang kanyang ginamit?
version. Nabigay na po. God's Word daw po. God's Word version, Bible? Opo. Hebrews, Wait lang po. Ano po yung concern ninyo? tinatanong ko lang ho yung aklat, version, Sige. aklat at ang So talata. proceed po sa sagot. No? Proceed po sa sagot at resume time. Sagot po, brother. Cut the time. Sasagot po kayo dito, Brother Eusebio, kung sa pagkakaalala nyo po sana, sasagot po kayo. Naputol lamang dahil kailangan nyo po ng translation. So you have to answer directly po. Okay, so pakiulit ko ng tanong kasi hinihingi ko ho yung version ng Biblia na kanyang ginamit kasi malinaw ho ang kanyang binabanggit doon. Gusto ko lang titingnan sa version na kanyang ginamit. Bago po ulitin ng nagtatanong, bago po ulitin ng ating nagtatanong yung kanyang pagtatanong, Mr. Timer, paki-adjust lang po ng 7 seconds. May delayed time tayo. Ano po? So, repeat the question, Mr. Affirmative. Time resume. Ayon dito sa God's Words, Bible translation, therefore a time of rest and worship exists for God's people. Word for word po nakalagay, tanggap niyo po ba o hindi niyo tinatanggap? Kahit may word for word na. Tanggap po yan. Kasi meron tayong mabasa pero hindi mo mapatunayan na yan ay Sabado. Next question. Kung mabasa ko na yan ay Sabado, tatanggapin mo, mali ka? Another question, Your Honor. Granted. Okay. Dahil ba hindi mo kayang sagutin? Ibig bang sabihin, hindi mo alam na yung 4.9 na yan, tumutukoy din sa pamamahiang Sabado? Meron ba akong Alam mo ba o sinabing hindi mo alam? wala akong sinabing hindi ko kayang sagutin. Sabi ko, proceed. Another question. Objection, Your Honor. Cut the timer, please. Objection, please go ahead. Ang tanong ko po, ay alam ba niya o hindi niya alam na may ganong mababasa? Nagpas po yung kalaban ninyo, so granted po yun. Any objection, please? Opo, kaya binago ko po yung tanong. Counterpart sa negative? Go ahead. Okay. Proceed sa question. Timer. Okay. Dahil ba nagpas ka? Ang ibig bang sabihin yan? Hindi mo alam na yung Hebreo 4.9 ay tumutukoy sa pamamahingang Sabado? Alam mo ba yun o hindi mo alam? Ang alam ko dyan, no? Alam ko na hindi yan tumutukoy sa Cut the time. Sabado. Ang alam ko, hindi yan tumutukoy sa Sabado. Cut the time. Moderator's time. Categorical po muna, Brother Eusebio. Kaya nga sabi ko, Another alam ko na hindi yan tumutukoy sa Sabado. Yun ang sagot ko. Opo, tama po. Hindi naman po kayo pinamamalian sa inyong sagot. Lamang kailangan natin sundin ang rules. Ang unang lalabas sa bibig ninyong pangungusap ay sagot sa categorical. Gaya nga po na sinabi ng second moderator, kung ang categorical po yes or no, una mong babanggitin yung yes or no. Kasi Tama o sabi mali, niya, alam, meron o wala, alam ko eh. hindi Alam o tanggap hindi o alam. tanggap. Opo, kailangan yun yung unang lalabas sa bibig ninyo as categorical answer. So another warning po ulit. Ano ho? Okay, ilang Sa minuto pa ba? pagkakaalala, Ilang minuto pa sa ba? May pagkakaalam natitira. ko, brother, sa pagkakaalala ko, pangalawang warning na po uli ito. Proceed for another question, please.
May ilang minuto pa ho ako, Mr. Moderator, para nakukompute yung oras ko. 20 seconds na lang. 20 seconds left. 20 seconds na lang. Yes. Okay. So, sa nalalabi kong oras, ang tanong ko po, ito na lang. Kung may mabasa ba ako na yan ay Sabado, na letra por letra, na yung binabanggit sa 4.9, pamamahingang Sabado, tatanggapin mo ba? Na mali ka? Proceed, another question. Granted. Okay, next question. Nang sabihin dito sa Juan Trinidad. Time. And so dyan po nagtatapos ang cross-examination ng ating affirmative sa negative side. And napakainit ho ng I was found as a beggar.